nanganganak ang isang babae, madalas sabihing nasa hukay hindi lang ang isa niyang paa, kundi pati na ang buhay ng kanyang sanggol. Pero ang 42 anyos na si Karna, nasanay na raw sa hirap at sakit ng panganganak matapos mabuntis at magluwal ng sanggol ng 17 beses. Si Karna kasi, mula nung nag-asawa, Taon-taon talaga kami nag-aki. may mga pagkakataon pa ngang si Karna pa raw mismo ang nagpapaanak ng kanyang sarili. Ayan, panduwa ko, siyam. Gabos ko ako, nagpaluwas ka. Gaano nga ba kalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan sa pagpaplano ng pamilya? Dito sa kubong ito sa Sitio Lipak sa Goa, Camarines Sur, nagsisiksika ng napakalaking pamilya ni Karna. Ang kanyang mga anak, tabi-tabing nakahiga sa papag na parang sardinas. Wala silang sariling kasilyas o CR. Bihira lang din daw silang makaligo. Nahirap po kami sa tubig, nag-iigib kami yung mga sapa-sapa. Ang mga bata, kulang sa damit. Ang kadalasan nilang suot, mga pinaglumaang baro na malaki sa kanila. May po, kaya mga bado ang mga aki ko, tang tigobarado na nga mga kinunang mga matoa. Mahirap pag marami kami kapatid. Minsan po hindi kami nakakakain. Si Karna at ang mister niyang si Jesus, sa pamumulot ng nyug binubuhay ang kanilang buong pamilya. Nangyari sa kuya, kang araw ka na pagpurot kami ninyo, nabadil ako. Ang akala ninda, nasa taas ang tiyo, pero tigpurot ko itong mga hulog-hulog sa naman. Igdinagtama, igdinagluwas. Ang mga nyog na ibenta ni Karna sa halagang 200 pesos. Bakal po. Ipambibili ng bigas at gatas. Sa 200 po, nabakal ko, tulong gatas na 15 ho, 2 kilong bagas, tapos yung 50, tigliti ko sa motor. Ang uli ko sa 205. Pagka-uwi si Karna, agad nagsaing. Para may pang-ulam, kumuha si Karna ng tanim niyang gulay. Ito ang pinagsaluhan nilang mag-anak. Sa daming araw ng kanilang mga anak, may mga pagkakataong hirap na nilang matandaan ang pangalan ng mga ito. Inot si Aileen. Ang panduwa si Junior. Tapos si Angelica. Pantulo, pang-apat. Tama baga. Pang-lima, ano pangalan? Si Aisa. Ang pang pito si Ika. Nasasakitan talaga kung magkuhin mga pangalan kan aki ko ta. Kasakadak lang. Sa ngayon, 8 na lang sa 17 mga anak ni Karna at Jesus ang narito. Ang pinakabata, ang 1 taong gulang pa lang na si Junjun. Ang 5 mga anak nila meron ng sariling pamilya. Ang ika-7, ika-8 at ika-9 na hindi na raw nila nabigyan pa ng mga pangalan, mga sanggol pa lang nung namatay. Puro kapoy, ang bako man tong hilang, puro kapoy. Taday nga ko ako ang pambakal gatas. Talaga, grabe talaga na pagkuyang ko maka itong aki kong nagadan, natulo. Dahil nga sa gutom. Makulog sa buot niyan. Na nahalan aki. Naghali. Ipo sita. Kuya nga ni napabayaan mi. Saan mo dahil kami makapa. Doktor Tarayaw. Dahil din sa kahirapan, ang nooy sanggol pa lang na si J. Mark napilitan nilang ipaampon. Dahil minag ako ang pambakal gata. Nagparahin nakin nga sa ko pag uliig dita. Ano man data pinaampon mi dasyad. Nagbabasol nga rin ko ta. Sabi ng aki. Kung kusanaan panahon araw ko. Dahil ako dako ng aki. Ang mas nakababahala rito na
Napag-alaman din namin na 20 anyos pa lang si Jesus nung sila'y nagsama ni Carna, na noon 12 anyos lang. Mayo pong demanda na kag gustuhan may man kag mga magurang mek. Ang statutory rape, ang edad niyan ay nasa 12 anyos pababa. Pero starting 2022, meron tayong bagong batas, yung RA 11648 na itinaas yung edad from 12 years old. Ngayon, ang statutory rape ay 16 years old pababa. Hindi depensa na merong relasyon yung babae doon sa lalaki. 13 anyos lang si Carna nung ipinanganak niya ang kanilang panganay, hanggang nasundan pa ito ng nasundan, at ang kanilang tahanan parang naging pabrika ng mga bata. Siyempre sa mag-agom, basta manggi naman. Dahil ka man makakuyang kung anong dapat gibuhon. O kaya nakadakol po kaming anak. Ako talaga yung karang nagpapamilya, dahil kung makakontrol o Ayan, panduwa ko, pansyam, gabos ko anak ko nagpaluwas kaan. Dahil sa mayo kaming pambayad. Kung nanganak siya sa bahay, ang usual complication niya is dinudugo ng malakas. Maswerte lang siya na hindi ganun ang nangyari sa kanya. Dito sa RHU, pag nanganak ka dito, may purpose ka or may PhilHealth ka, wala kang babayaran ng isang kusing. Kumukonsulta naman daw siya noon sa kanilang health center para makontrol ang kanyang pagbubuntis. Nagyan ko sa center, mayo nang pagtudok. Ay pag bulta ko, ito pala, bados na ako. Ang sabi sa akin ng nurse ko, iniiwasan siya. Kasi nga may problem dun sa pag-take ng gamot. Normal na side effect yung never tayo na-stuck out sa gamot. Sinubukan din daw nilang gumamit ng contraceptives. Kubar kami kang kondom, kundi ang mga aki ko kaya mga kalwagon, gigibon loob, kaya nagpundo kami kaan. Nagamit ako sa pills. Dahil ko talaga na inom na sige-sige. Kung si Carna, 12 anyos, ang kanya raw ina, 13 anyos nung nagdalang tao. Kuyang kaming magturugang, 24 kami, normal na, nadakol ning aki. At tila umuulit lang sa kanilang pamilya ang kapalaran ni Carna dahil ang isa niyang anak na si Aiza maaga ring nag-asawa. 17 po ako nabuntis. Nakapag-asawa akong maaga kasi nadala siguro po ako ng emotion ko. Minsan po hindi kami nakakakain. Lalong naghirap po yung pakiramdam ko kasi nagdadami na po kami. Ang hirap po talaga ng mahirap. Hindi ko po alam ang gagawin ko nung pinagtrabaho na ako ni mama kasi di na ako makapagtapos. Hindi ko magawa yung mga pangarap ko sa buhay. Ang 14 anyos namang si Carla, susubukan daw ibahin ang kanyang kapalaran. Gusto ko pong makatapos mag-aaral, maging nurse. Dahil naawa po ako sa mga magulang ko. Pero dagdag problema sa mag-asawa ang balik eskwela ng kanilang mga anak. Hibi nga ni Sirta, grabe ang pagtios may, mga aki may. Dahil ko napapaadal, mayo mga gamit, mayo sindang gabos na gamit, mayo sinda mayo eskwela nga, sinda mayo sinda mga sinilas. Meski nga ni sa pambado po kan mga aki ko, huruba baga, nahilingan nindo hurubaan mga aki ko. Mayo talaga akong pambakal. Ang kwento ni Carna at Jesus at ng kanilang pamilya Ito guys yung pamilya nila. na itampok ng vlogger na si Roy. Ilan te lahat yung anak mo? So yung lahat ng anak mo te? Natagpuan namin itong pamilya na to, aksidente lang, unang-una naawa talaga ako dun sa mga bata. Nabigyan namin sila ng babahay sa tulong ng aming mga sponsor, mga grocery, bigas. Sa pag-iikot ng aming team sa barangay, nalaman namin na pangkaraniwan lang pala rito ang malalaki, ang pamilya. Ako po may 12 aki. Ako po ay may 8 anak. Factor doon is primero kahirapan. Palagi siguro na-idle yung mga pamilya doon. Yun lang ang libangan. Education, importante din yun. As much as possible, hanggang saan kaya ng kapasidad ninyo financially at emotionally na pwede ka magpalaki ng pamilya. Ang pagbubuntis ng maaga, delikado, hindi pa talaga sila physically well prepared for childbearing. Ang Rural Health Unit o RHU at Department of Health ng GOA regular naman daw na nagsasagawa ng family planning seminar sa komunidad. Ang family planning is dapat may gap. Dapat as much as possible. Sabihin na natin, pinakamaiksi 2 years na dapat huwag magmanganak. Ang family planning program ng ating gobyerno, naglalayon ito na tulungan sila na ma-achieve nila yung bilang ng anak na gusto nila at syempre, ipaunawa din sa kanila yung responsible parenthood. Samantala, para tulungan
Tinulungan ng pamilya ni Karna ang lokal na pamahalaan ng Goa, nagbigay ng grocery at school supplies. Nakatanggap ang mag-asawa ng mga materyales para mapagawa ang kanilang bahay. Nag-abot din ang aming team ng pinansyal na tulong. Nito lang Biyernes, sa paggabay ng nurse at doktor, napagdesisyonan ni Karna at ng anak na magpa-contraceptive implant na epektibo raw birth control sa loob ng 3 taon. Kompleto din yung family planning namin. Pills, DMPA, yung injectable, at saka ngayon yung implant nun po. Sineserve namin ng libre. Salamat ko po. Laugan akong implant dahil naman masundan ang aki ko sa 3 taon. Makapokus na po ako sa bunso ko. Responsibilidad ng mga magulang na bigyan ng maayos at maginhawang buhay ang kanilang mga anak. Pero magagawa lang nila ito kung sila rin dapat responsable sa kanilang mga aksyon at desisyon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.